protektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Saksihan. It's not for sale! ADB, back off! Mahigit 100 miyembro ng Freedom from Debt Coalition nag-protest march sa unang araw ng ADB Board of Governors meeting sa PICC. Pagkukubli raw sa mga delegado ng tunay umanong lagay ng Metro Manila, binatikos. Ilang depositor ng nagsarang Export and Industry Bank, lalo sa panang reklamong syndicated estafa, ang mga opisyal ng bangko. Mga pinaka-mayayaman at pinaka-maihirap na mambabatas, kilalanin. Matinding init ng panahon, nakadagdag pa talaga sa init ng ulo ng mga tao. Isang airline sa Taiwan, Hello Kitty-inspired ang eroplano mula sa labas hanggang sa mga silya at mga unan sa loob. At sa showbiz saksi, Korean pop superstar na si Jay Park dumating sa Pilipinas para mag-promote ng album. Sinalubong ng protesta ang pagbubukas ng annual meeting ng Asian Development Bank Board of Governors sa PICC. Layo ng 4 na araw na summit na pag-usapan ng mga polisiya ng ADB para mabawasan ang kahirapan sa mga miyembrong bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Saksi si Bernadette Reyes. Isang oras na marcha ang may 100 miyembro ng Freedom from Debt Coalition para iprotesta ang umano'y hindi makatwirang polisiya sa pagpapautang ng Asian Development Bank. ADB, back off! Philippines, not for sale! Philippines, not Hindi for na sila sale! lumapit sa bantay-saradong PICC kung saan ginaganap ang 45th annual meeting ng ADB Board of Governors. Walang kaalam-alam sa naganap na rally ang mga delegado na nabilib sa Filipino hospitality at mga napanood sa pagbubukas ng summit. Paniwala ni Vice President Jejomar Binay, mas marami pa silang kabibiliban. Pagka nakita nila na talagang yung nababasa at narinig mo na totoo. So, di mahihasin yung ating growth. After all, lahat naman mga business entities, yung mga economic fora, sinasabi talaga na umasenso na tayo. Mismong si ADB President Haruhiko Kuroda, napansin ang lumalago umanong ekonomiya ng ating bansa. As far as the Philippines is concerned, overseas Filipino workers sent largest amount of money to the Philippines. This shows Filipino overseas workers have not been much affected by Arab Spring or Eurozone crisis. Ang ADB ay isang international financial institution na nagpapautang sa mga miyembrong bansa para makatulong sa pag-unlad nito. Sa summit ngayon, pag-uusapan ng mga polisiya ng ADB para mabawasan ang kahirapan sa mga member countries kabilang ang Pilipinas. Kanina na pag-usapan na ang seguridad sa tubig at credit ratings ng mga bansa. Pero sa mga susunod na araw, pag-uusapan din ang tungkol sa climate change, food security, renewable energy at poverty alleviation. Wala man sa agenda ang paghikayat ng mga investors para makalikha ng mga bagong trabaho, posible pa rin daw ito depende sa impresyon ng mga delegado sa bansa. We're hoping that the publicity generated by the ADB conference will show, as Cesar Purisima likes to say, that the Philippines is open for business. Mahigit 4,000 delegado mula sa mahigit 60 bansa ang naririto ngayon sa Pilipinas para sa 45th Annual Conference ng ADB. Ang ilan sa kanila mananatili pa rin dito sa bansa kahit matapos na ang annual meeting sa darating na Sabado. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Binatiko sa mga militante ang pagkukubli raw sa mga delegado ng ADB Summit ng tunay umunong mukha ng Metro Manila. Hirit nila dapat ay nagpakatotoo ang gobyerno sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Saksi si Michael Fahatid. Sa New York man o Singapore, kahit sa Metro Manila, masasalamin daw ang progreso ng bansa sa pamamagitan ng pangunahin nitong mga kalsada. Ano kayang sinasalamin ng EDSA? Ng daanan ko, traffic, usok, ingay at sandamakbak na mga billboard. Bukod pa riyan ang mga tinatawag na depressed areas
nakatabi lamang ng mga nagtatayog ang mga gusali. Pero sa utos ng MMDA, pinatakpan muna ang ilan sa mga ito para di raw mapansin ng mga nagdadatingang delegado ng Asian Development Bank Summit sa Manila. Kailangan ipakita natin sa ating mga bisita na maayos din yung ating Kalakhang Maynila. We owe it to ourselves. Si Bayan Secretary General Renato Reyes tuloy, di maiwasang maikumpara ito sa pagkatakip ng mga dating administrasyon sa tunay na lagay ng Pilipinas. Si First Lady Imelda Marcos halimbawa, na inappoint na governor ng Metro Manila ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, pinatakpan din ang mga tiniguriang whitewashed walls o ang konkretong bakod ng ilan sa mga mahihirap na lugar sa Metro Manila. Dahil naman sa 1996 APEC Summit sa Pilipinas, kaya pinabakuran ang paligid ng NAIA noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. At si dating MMDA Chairman Bayani Fernando, tinakpan ng ilang shanties ng matataas na bakod na may nakapintang magaganda pero peking bahay. Gobyerno dapat ang ginagawa, nagpapakatotoo. Kasi kung hindi sila nagpapakatotoo, paano nila malalaman yung problema? Paano nila lulutasin yung problema? Ang ginagawa nila sa pagtatakip ng totoo, wala na rin silang kasigasigan o intensyon na resolbahin yung mga problema. In some sense, it's a forgivable eyesore, the infrastructure that you're seeing. But again, any country will do a little fixing up before guests come. Ano kaya ang tingin dito ng mga ordinaryong Juan de la Cruz? Hindi naman yata pagtatakip tawag dun eh. Siguro in a way na kailangan lang beautification. Beautification, pinapaganda lang yung area. Hindi tama. Kasi tatakpan mo talagang gano'n ang tao. May mahirap, may mayaman, di ba? Sa katulad nito, sa tao, sa pagpapaganda, natural na pagandahin natin. Pero kung yung dadalaw dito mga delegates, so kailangan kung ano yung bansa natin, ipakita natin sa kanila kung anong kasi ano bansa natin. Yung pangit, kailangan yun ang dapat nila pagtuunan ng pansin paano nila pagagandahin. Hindi yung pansamantala lang nilang pagagandahin. Pero ang makeup sa babae, sa lalaki, okay lang? Okay lang. Nanenetoke naman yun eh. Tila paglilinis naman ng mga kalsada sa Metropolis sa notorious sa pagdating ng traffic ang layon ng modified daytime truck ban. Bagay na nireklamo ng ilang driver at operator dahil ikalulugi raw nila ito ng 28 million pesos. Michael Martin ang inyong saksi. Samantala, balak ireklamo ng syndicated estafa ng ilang depositor ang ilang opisyal ng nagsarang Export and Industry Bank. Wala raw kasing abiso sa kanila na may problema na pala ang bangko. Saksi si Julius Segovia. Hindi kami joker dito. Pera po namin yan. O ang ano naman ho, ang sagot ng PDIC sa mga taong pareho namin. Tao lang kami. Ito ang sentimiento ng Export and Industry Bank Depositor na si Ana Maria Katigbak sa pagpapatuloy ng Depositors Forum ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ni wala man lang daw abiso sa kanila na nagkakaproblema na ang bangko. Shouldn't we have something like that they're okay, they're not having liquidity problems? Ganito rin halos ang argumento ng ilang dumalo sa forum sa Mandaluyong City. Pinapaniwala umano silang kaya pang tugunan ng Export and Industry Bank ang mga pananagutan nito. Biro nyo yung pinress release ng Export Bank ng EIB na sila ay magme-merge na with BDO na wala naman palang katotohanan. Hinayaan nilang i-press release for several days para malinlang yung mga depositor. Kaya naman ang ilang kliyente ng bangko nagbabalak maghain ng reklamong syndicated estafa laban sa mga opisyal nito. Ayaw nang magbigay ng tugon ng Export and Industry Bank nang tawagan ng GMA News dahil nasa receivership na ito ng PDIC. Ayon naman sa PDIC, sa katapusan ng Mayo ay ibabalik na nila ang mga deposit na 10,000 piso pababa kung walang utang. Pero kung 10,000 piso hanggang kalahating milyong piso ang deposito, sa katapusan pa ng Hunyo sila makakapag-file ng deposit insurance claim. Kasama rito ang mahigit 200,000 pisong deposit ni Malubigay. Napasahod daw sana niya sa 15 empleyado ng kanyang accounting firm. Last Friday, gumawa kami ng paraan like binigyan namin ng konti-konti. Oo, kasi like yung isang kong kasama, wala na siyang pangkain. Pero kung higit kalahating milyong piso ang pera sa bangko, ibebenta muna ang assets o pag-aari ng bangko. Pagkatapos ay babayaran pa ang buwis na utang nito sa gobyerno. Bayarin sa Bangko Sentral ng Pilipinas at back pay ng mga empleyado bago hahatiin sa mga depositor ang matitira. Mababayaran ito kung sakaling maliquidate yung bangko and the bank still has enough assets na para ipaghati-hati sa kanyang pinagkakautangan, kasama na po dito yung mga uninsured depositors. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Tumaas ang net worth ni Pangulong Noynoy Aquino matapos na maisapinal ang mana mula sa kanyang mga magulang.
Sa dalawang kapulungan naman ng Kongreso, sino kaya ang pinakamayayaman at pinakamahihirap na mambabatas? Saksi si Jamie Santos. All victims within the last 5 years, causing billions of Mas mayaman na si Pangulong Noynoy Aquino batay sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Naisapinal na kasi ang mga mana niya mula sa mga magulang nitong 2011. At ang bahay ng mga Aquino sa Times Street, solong kanya na matapos ibigay sa kanya ang bahagi ng mga kapatid. Bagamat di binanggit ng Pangulo kung magkano na ang kanyang kabuang net worth, nakadetalye naman daw ito sa kanyang na-file na SALN nitong April 24. Medyo may mga, parang binayaran lahat ng inheritance taxes, yun yung natin sa aming magkakapatid. That will show an increase in the net worth. Nakapagpasa na rin ng SALN ang lahat ng 284 na kongresista, kahit ang tinutugis na sa Dinagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. At sa initial review, lumalabas na pinakamayaman pa rin si Sarangani Representative Manny Pacquiao na nasa 1.3 billion pesos ang net worth. Sa kabilang dulo naman, si Anak Pawis Representative Rafael Mariano na nasa 46,000 pesos ang net worth. Lumang SALN form pa rin ang ginamit matapos iparecall ang bagong form. Pero ayaw pang ilabas ang mga isinumite dahil kailangan pang repasuhin. The contents or the entries kung paano wala bang, of course, una yung form, and then of course the second is the substance, whether tama ba yung mga nailagay doon ng mga entries, computations, interpretations, kung for example kung anong mga assessed value, market value, acquisition cost. Pagdating sa mataas na kapulungan, lahat ng mga senador nakapag-file na rin daw ng kani-kanilang mga SALN. Sa mga nakuhang kopya ng GMA News, pinakamayaman pa rin si Senador Manny Villar na may kabuang net worth na 854 million pesos. Kasamang nakalista sa kanyang assets ang 6 na residential properties. Batay pa sa impormasyong nakuha ng GMA News, lumalabas na milyonaryo sina Senador Bong Revilla, Pia Cayetano, Ping Lacson, Francis Escudero at Antonio Trillanes IV. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.